Isa sa dapat mong gawin bilang isang negosyante ay dapat masigurado mong malusog ka. Yo, what's up? Good afternoon. Ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner, isang entrepreneur na nag-share ako ng aking kwento sa aking buhay. Tumutulong ako sa kapwa salon owner paano mag-handle at magpatakbo ng salon business. At ngayong araw nga na to, pag-uusapan natin ang pagiging healthy. healthy living na tinatawag ng iba, no? Kwento ko na lang sa inyo kasi alam niyo dati, isa rin akong matagal na empleyado, no? Nagtatrabaho ako mula noong 2008 hanggang 2016. So mga 8 years din nakalipas. Bilang empleyado, alam naman natin na yung kita natin sapat lang sa ating mga pangangailangan. Nung minsan nga, kukulangin pa ito. At isa sa mga problema namin dati bilang empleyado yung pagdating ng 15 to 30. Kasi, pagdating ng 15, sawdan yan. At 30. At yung mga panahong yan, dyan ka pa lang makakakain ng masasarap na pagkain. Diba? Pero pagkatapos ng 15 at 30, lalabas na naman ang katotohanan. Nakapos talaga tayo. Pero noong panahon na kami ay nagkaroon ng isang pagkakataon na mag-handle ng isang salon dito sa Digos. Taong 2016, kami ay inoferan ng aming boss dati. Shout out dyan sa inyo, boss. Na kami ang magpatakbo ng kanilang salon bilang kapartner, bilang partnership. At fast forward natin. Taong mga 2018, no, 2 taon ang nakalipas, unti-unti naming naramdaman ang ginhawa sa buhay. Unti-unti kaming nakapundar ng mga bagay, ng mga material. At dito na rin nag-start ang problema. Malamang sa malamang, marami ang naka-experience ng ganito. Nagaling tayo sa mahirap na buhay at unti-unti tayong umasenso. Pero dito, nagkaka-problema ang madami. At isa rin yan sa experience ko. Noong mga panahon kasi, medyo kumikita na kami. Ang akala ko dati, na pag may pera ka, wala ka ng ibang gagawin, kundi gastusin ito. Kumain ng kumain, uminom, bumili ng mga masasarap, bumili ng masasarap na pagkain, kumain sa mga restaurant, mamasyal, gumala, at kumain ng kumain. 2018, na mga bandang beer months, naramdaman kong medyo tumaba na yata ako. Pati rin yung asawa ko, no? Unti-unti kaming tumaba. At dito ko napansin na parang dumadami yung sakit sa aming katawan, no? Masakit ang tiyan, masakit ang tagiliran, hingal na hingal, hirap kung maglakad, hindi mo na kayang isintas yung sapatos mo. Unti-unti akong tumaba at nakaramdam ng maraming sakit-sakit sa katawan. Kaya mula noon, pinag-aralan ko kung bakit nagkaganon yung katawan ko. Tiningnan ko kung ano yung problema, kung ano yung ginagawa ko para mangyari yon. At napansin ko ito.
na dahil pala sa pagkain, eto ang resulta. Kasi, kung first time mong maka-experience na meron kang ekstrang pera, galing kang empleyado, galing ka sa mahirap na buhay, galing ka sa mahirap na lugar, mahirap na pamilya, at nagkataon na meron kang ekstrang pera, nagagastusin mo sa pagkain, sa pagbili ng mga bagay-bagay, talagang magkakaproblema ka. Madami akong nakikita o napapanood na balita na nung mapayat pa siya, healthy naman siya. Pero nung unti-unti siyang umasenso, yung taba-taba na niya at doon na nagkakaproblema. Nagkasakit sa puso, nagka-high blood, at kung ano-ano pa. Kaya mula noon, tinitingnan ko na ang ibang parte ng buhay. Na ang pera ay hindi lang dapat gastusin para sa pagkain. Kung ilang beses ba dapat tayo kakain sa isang araw? Kung anong oras ba dapat tayo kakain? No? Disclaimer lang, hindi ako expert sa ganito. Pero based sa aking karanasan, yun yung mga dahilan kaya nasasabi kong bigla akong tumaba at nagkasakit. Pinakauna, yung matatamis na pangako. Biro lang. Yung mga matatamis na pagkain, gaya ng mga ice cream, mga cake, at kung ano-ano pang matatamis dyan. Pangalawa, napansin kong problema, malakas akong kumain ng kanin. Eto palang kanin, carbohydrates. At eto yung dahilan, kaya ka tumaba. Marami akong nakausap noon na sinasabi na tumaba daw siya dahil daw sa malamig na tubig na iniinom niya araw-araw. Pero hindi ako naniniwala dyan. Hindi ka tataba kung iinom ka ng tubig. Malamig man yan o mainit. Bakit? Sa palagay ko, wala naman yatang fats dyan sa tubig. baka bulalo yung tinutukoy niya. No? At mula noon, unti-unti ko nang tinitingnan yung mga kinakain namin. Kakain ako ng rice, pero bawas. Hindi madamihan, hindi napakadaming ilalagay sa pinggan. So kung kumakain ako, one rice lang. At nung minsan nga, 2019, sinubukan namin ng asawa ko na mag-low carb. At naniniwala ko na ang bilis mo palang pumayat talaga. Dahil sa experience ko, ang bilis mong pumayat pag gagamitin mo ang low carb technique. So, etong technique na to, magbabawas ka ng carbohydrates sa katawan. So, lahat ng carbohydrates, titigilan mo. Babawasan mo. Dati, kukuha kami ng kanin, pero hindi na isa, kalahati lang. Pero ang problema dito, mas magastos. Kasi magiging dalawa na yung ulam mo. Kadalasan, itlog ginagamit namin, pamalit sa kanin, at ulam. So, magiging dalawa siya. So, mas magastos siya. Mula noon, napapansin ko na unti-unti kaming pumayat, no? Nabawasan yung timbang namin hanggat sa parang yung mga taong nakapaligid sa amin ay sinasabi nilang, "Uy, na paano ka na? Uy, na nangyari sa'yo? Uy, kumusta? Napayat mo na. Nagkasakit kayo?" Ito yung madalas silang sinasabi. Pero, matanong ko, totoo ba na ang mataba ay healthy at yung payat naman yung may sakit? Kadalasan kasing mga opinion, pag isang tao ay tumaba, at lagi ko itong naririnig mula noon, nung bata pa ako, na ang batang mataba ay healthy.
at yung payat na payat daw ay sakitin. Comment naman kayo dyan sa baba kung kayo ba ay naniniwala sa ganitong mga kwento na ating naririnig nung tayo ay bata pa. Pero para sa akin, kung mataba ang isang tao, is malamang hindi siya healthy. Di ba? Kung mataba yung panglabas niya, paano na lang yung nasa loob niya? Pero kung payat naman, hindi ko rin masabi na healthy siya. Baka pumayat siya dahil nagkasakit. At marami ang mga nangyayari na ganito na nagpapayat dahil nagkasakit na. Kaya sa akin bilang negosyante, bilang salon owner, napakahalaga na proteksyonan ang ating kalusugan. Sabi nga nila, health is wealth daw. Totoo naman. Aanin mo yung perang meron ka kung ipapang ospital mo lang pala. At naniniwala ako na responsibilidad mo yan na may-ari ng katawan na kumain tayo ng sapat lang. No? Hindi tayo kakain ng sobra-sobra. At marami akong nakikitang ganitong problema. Yung galing sa mahirap na pamilya, unti-unting umasenso, kumain ng kumain. Dahil akala natin, akala ko noon, na ang pera ay pampili lang ng pagkain. No? Pero ilang beses nga ba tayo kakain sa isang araw?